lalaan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos, sapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang waras nitong buhay. Minsan pa, sadyang kay buti ng ating Panginoon. Imagine natin ang kabutihan ng Panginoon. Tapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lakas. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. O Diyos. Yes, Lord. Purihin ka sa oras ng Lord. Maraming salamat muli, Panginoon, na patuloy na sa oras na ito ang aming kalakasan, Panginoon, na patuloy na tunay na, O Diyos, ito ang aming matibay na sandigan. Yes, Lord. Kung gaano kabuti mo sa amin sa araw-araw, Lord. Salamat, Panginoon, sa proteksyon mo sa araw-araw, Panginoon, sa patuloy na pagpapagaling mo sa bawat may karamdaman, Panginoon. Maraming salamat. Yes, Lord God. Salamat sa kalakasan, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa bawat isa, Lord. Bagamat kami may mga kanya-kanyang mga suliranin sa buhay ng bawat isa, ngunit, Panginoon, patuloy na pagtibayin mo kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na tumutulong sa bawat isa, ginagabayan mo kami, hindi mo kami pinabayaan kahit kailanman, Panginoon. Bagamat kami nagkukulang, Panginoon, nandiyan ka lagi na sumasaklolo sa bawat isa sa aming buhay, Lord. Panginoon, sa oras na ito, Lord,
Patuloy na i-bless mo rin po, Panginoon, ang aming bishop, Panginoon, na patuloy na tinuturuan mo siya, Panginoon, na pinapadaloy mo, Panginoon, ng iyong mga mensahe sa iyong mga salita na patuloy na isabuhay ng bawat isa, Lord. I-bless mo po ang aming mga puso at isip sa oras na ito, na aming pakikinig sa iyong mga mensahe, pagkat yung mga salita na patuloy na nagpapatibay sa aming pananampalataya kaya, Lord. Ang gawain na ito hanggang sa umpisa sa matapos na ito, pinagkakatiwala namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming katagumpayan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang imposible, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat muli, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy na itinataas, dinadakila ka, Panginoong parangalan sa oras na ito. Walang iba kundi ikaw lamang, Panginoon, sa pangalan ni Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Okay, so pwede na po maupo. Ngayon po ay fresh na fresh from our 35th year anniversary. So, lahat kayo present, ano? Sinong absent doon? Mr. Gloria, wala. So, Wala nanay na. Naalala pa ni Vince. yung wala, Kailangan, na-miss na naman nila ang pinaka greatest event Pero nanood in the life of Agapela Family Community Church. Kilanik ko din yung YouTube ni Dito. Yeah. Ako rin yun, inano ko yung Yan ang ano nang pala absent. Naging ano. nanood kami. Siyempre dahil kayo po ay may kanya-kanyang naging pananaw, naging karanasan, napagpala ba kayo nung ating anniversary? Amen. Oh, sige po, mag-testimonya kayo. Ang testimony, wala pong iba kundi sa anniversary. Baka hugutin nyo na naman kung saan hugutin ang ano ha. Ayan. Thank you po ako kay Lord. Nasa kasi context tayo ng anniversary, okay. napakabuti ng Panginoon eh. Opo. Kasi nga, yung sa totoo lang, yung ano namin, isang araw lang na practice eh. Pero purihin ng Diyos kasi naging maayos naman po yung deliver. At saka sobrang ano talaga, ang sarap talaga ng ano, ng pakiramdam kapag na-celebrate mo yung pasasalamat sa Panginoon eh. Sobrang po akong na-bless. Lalo na nung ano, tawag to. Yun nga, yung mga katuruan na andyan si Lord, yung 3 puntos na ibinigay ng Panginoon kay Bishop, na kung saan siya yung matibay na sandigan natin sa kabila ng mga pinagdaraanan natin, lalo na nitong mga taon sa amin, at hindi talaga pinagdaanan ko, lalo na po sa mga mahal ko sa buhay. Pero sabi ko nga, siya yung naging matibay kong sandigan sa aking pinagdaanan. Kaya praise God hanggang sa naranasan ko. Marami kong naranasan na mga, sabi nga, ups and down ng buhay ng naranasan ko itong taon na to. Pero purihin ng Diyos kasi nakatayo pa rin kami dahil sa Kanya. At yun nga po, sa kabutihan ng Panginoon, lalo na po yung sa mga ginagawa ni Lord, talagang merong mga may mga question sa'yo na kung saan pag sa katuruan at aral. Kaya nga sabi nga ni Bishop, ang hirap pag na-miss mo yung mga katuruan na yun. Kasi sa totoo lang, yun yung maano mo na, ayun pala yung sagot sa mga tanong na naranasan mo. Yung mga kabutihan na yun na ginawa ng Panginoon, na ibinibigay na Lord, na ginagamit ng lingkod ng Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon sa kanyang kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo po sa ating bishop na patuloy na nagpapakain lagi sa atin ng kanyang kanyang salita. God be the glory. Sino pa po? Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon, pinupuri ko siya. Alam niyo po, mga kapatid, inspirasyon ko ang Lord sa buhay ko. Kaya yung matibay na sandigan na inalulimakmak, kasi sa kanya nagmula yun. Ano ng family namin yan. Dahil dumating kami sa bagyo, sa unos ng problema, pero ang Diyos hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Siya yung naging matibay naming sandigan. Kaya
blessed na blessed ako dahil sa title pa lang, blessed na talaga ako. Tsaka nagpupuri ako, nagpapasalamat dahil may mga kapatiran na hindi tayo pinabayaan sa mga gawain para sa anniversary natin. Lahat nag-participate, lahat ay tumulong, gumanap. Kaya naging matagumpay yung ating anibersaryo. Amen. Kaya Amen. nagpapupuri ako at nagpapasalamat dahil naging maayos ang ating selebrasyon. Amen. Amen. Oh, ayan po. Oh, sino pa? Ako, nagpapasalamat ako kay God kasi kahit na hindi ako kasama doon sa dito, pag-practice. Talagang, tingnan ko na lang kung ano yung talaga ginagawa ng ano na yun. At siyempre naman, nagawa ko naman na maayos. Kahit na yung audio, yung tugtog, masyadong mabilis, natapos pa rin namin yung ano na yun. Grabe talaga yung preparation ng mga kapatid, pero talaga napagtagumpayan namin yung salamat sa Diyos at nakaraos din. Pati yung mga umpisa pa lang talaga, andyan na. Sabi nga pala ni Kate, Nakaayos na. Tita, grabe, kilabot na kilabot ako, sabi niya, nung nandun ako sa anniversary. Sabi niya na. Pamangkin ko anak ni Puro. Bakit? Yan. Ayun niya. Tsaka nakita nyo lahat sa mga sa picture ng mga pinasa. Lahat talaga nakinig, lahat na nakatutok sa sa praise, saka sa pakikinig ng word. Lahat, nakita nyo lahat ang pinasa ni Mikmik. Lahat talaga nakatayong Alag na sila. alag sa pagpupuri sa Panginoon eh. Amen. Lahat na ang gulo kinuha ni Mikmik eh. So, sa susunod, sa ano na tayo, sa malaking venue na tayo. Amen. Sino pa po? Sino pa po? Sa CCP. Oo, mainit. Sa CCP. Alam ko, pre, maigi. Sa CCP. Okay naman po ba yung food? Tinatanong. Magkaroon tayo ng sarili niya. Ang dami Yun ang maganda. Apo, Uwi ko nga, di ko masarap naman po ba? Siyempre. Satisfied naman po ba kayo? Masarap. Ang ano ko lang, Pastora, yung po bang minudo nyo, nilagyan ng ng Suka. 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 Parang maasim siya, pero hindi naman yung asim na... Hindi, kasi ganito yun. Nung Hindi asim niluto na yun, ano. niluto nila. Ay, sinakot siya na yun ng gabi. Tapos nung niluto niya, pagising ko kasi, bigli pa wala, magdamag ako ng tulog. Pagkabangon ko, tinikman ko maasim. Kasi, kaya maasim, hindi luto yung tomato sauce. Kaya nangyari, inulit ko yung luto ng Jinky. Ako nagluto. Ang sarap eh. Kasi po, hindi mapapanis pag ako nagluto Oh, eh. hindi nga po na Kailangan kasi Ano kasi yun, luto dapat ang tomato sauce. Doon ang pinakasabaw nun, yung sugar niya, yung tomato sauce niya, yung mga toyo, yun ang mga ingredients. Kasi walang sabaw yun. Nakita ko pa, sunog pa yung ilalim, kaya inulit ko yung luto. Ayan, nasa online po. Meron kayong gustong Pero masarap. testimony. O sabi ni Joy, masarap po yung minudo. Sabi niya, Pastora, Sarap ng minudo. eto gusto kong minudo eh. Sabi ko, Lab, siguro parang nilagyan niya ng suka kasi para hindi mapanis. Sabi ko gano'n. So, Kasi di ba, talagang maraming mahabang preparasyon, ano? Oo, matindi. Kailangan ng manpower, kailangan ng money power, Money power, lahat ng power. Ayan. Kailangan ng God's power. So lahat talaga, kailangan yun, ano? Pinagsama-sama. Ilang araw akong laban-laban. Success. Ang Grabe galing yung ni bukat Lord. na German ano. Ang galing ni Lord. Thank you kay God. Ang ano lang doon, Ang ang pinaka ano doon, yung silip, mahaba at maraming mga special number. Yun ang babawasan natin. Susunod. Ayun Tagal pala. kasi yung Sa sobrang iba dami na ng special may number. nag-comment pala sa akin yun. Kumuha. Sabi niya, Tita, bakit ganun? Bakit inuli yung special? Ay, inuli yung words of God. Sabi ko, yun ngayon yung ano nila. Highlights lang yun eh. Sabi ko ganun. Doon na nga tayo flow na eh. Oo. Tsaka po may dapat huli po talaga kasi pag word of God, tapos special number, baka po yung mas maiwan sa Kaya sa nga, special Edigan, number. sabi ko dapat talaga, yun kasi marami pang tao na hindi pa narating. Kaya inuna lang yung mga kako. sakto nga si Kung Papay dumating ng word na. Tapos tapos ng word, umalis na siya kasi Oo nga. dami niyang hinahabol. Pero talagang na-bless sila.
Okay, so yun, biyaya ng Panginoon. Tawag to, masaya, pagod, pero ang saya sa puso. Oo nga. Ayan, yung mga nasa online, si Sir Jing, nasa online, Sir Sally, Pag-grading da kami. si Mary Joy. Hindi kayo makakapag-testimony dyan. Nasa online kayo eh. Nandiyan si Brother Hernan. Ayan, dumalo rin yan sa ating of course, si Sister Angel. Pwede mag-testimony. Narito rin sa harapan eh. Ayun sa akin, Bishop. Ayun po, salamat sa Lord kasi ramdam na ramdam po talaga yung pagkakaisa. Diba? Parang, kasi po, dati, parang hindi ganun masyado yung mga, lalo po yung mahiyain, yung mga ganun, pero nakakatuwa po ngayon kasi Mga lang po talaga, kabataan, active eh. mga talent po nila naglabasan, di ba po? Ayun, tulog mo eh. Kaya yun, nakakatawa. Nakakaiyak yung kila Alaysa. Maganda nga po eh. Kaya magiging. Talagang inano talaga dun eh. Magaling pala si Alaysa, may tinatago pala eh. Nung nagpa-practice po kami, hindi po siya naglalabas ng emotion. Oo. Parang normal lang. Pero nung nandun na po siya, Oo. normal. Kaya tinitingnan ko, pala itong batang to. Okay, so sa bawat isa, congratulations po at saka salamat po na maraming Amen. sa lahat ng miyembro ng Agapela Family Community Church. Po, Lord. hindi natin maisa-isa yan. So, keep up the good work mga kapatid. Tuloy-tuloy po natin. Yan ay ginagawa natin para kay Lord. At siya na rin po magbibigay ng gantimpala sa atin. Ano po? Okay, so sa Sunday po, yung atin pong celebration o yung atin pong gawain, kung okay sa inyo, alas 2 ng hapon. Kasi po, speaker po ako sa Foursquare. No, anniversary rin po ng kanilang church. Alas 10 po kasi ang start. 10 hanggang 11, hanggang 12 'yon hanggang hanggang 1 na 'yon. Maganda to. Kaya dati okay naman yun siguro hapon, di ba? Backlands tayo para meron tayong Ayun, kailangan may pagkain tayo. At doon natin celebrate ang Father's Day. So advance po Father's Day, happy and blessed Father's Day po sa bawat ama ng tahanan. Advance o Late belated? na po. Advance. Delayed na pala. Belated na. Late na po. Hindi po, Sa totoo Sunday lang pa. po. Kaya advance dahil sa Sunday natin Kasi celebrate. po, sa totoo lang po, whole month ng June. Oo, Nag-start lang kung Father's June Day. naman yan, Parang oo. ang whole month naman ng Mayo. May Mother's Day. Dahil celebrate nga natin sa Sunday, advance. Advance na. Kung 15, late. No. So, dahil Father's Day, advance din yung ating pag-uusapan about Father's Day. No. Open our Bible in the book of Proverbs. Chapter 20. Ayan, si Sir Edgar Sandoval from Saudi Arabia. Thank you po for joining us. At thank you rin po sa pagbati ng Araw ng mga Ama. Gayon din sa iyo, Sir Edgar Sandoval. Happy and blessed Father's Day, Kawikaan, Kapitulo 20, talatang 1 na. Itaas natin hanggang 7. Ayan. Ito ay ating pagbubulay-bulayan sa gabi pong ito. Basa, Sister Angel, verse 1. Wait lang, di siya papunta. Hindi ba nakita? Ano Si- ba? Nag-send Verse pa ako 1, sa chapter 20. Alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya Okay. isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Okay. Next, verse 2. Ano? Ang kakilabutan ng hati ay parang ungal ng leyon. Ang namumungkahi sa kanya sa galit ay nagkasala laban sa kanyang sariling buhay. Okay, verse 3. Parangalan sa tao ang mag-ingat sa pakikipag-alit, ngunit bawat mangmang ay magiging palawan. Okay, verse 4. Ang tamad. Ang tamad ay hindi mag-aararo dahil sa taginaw. Kaya't siya ay magpapalimos sa pag-aani at walang anuman. Verse 5. Payo sa puso ng tao ay parang malalim na tubig, ngunit iibigin ng taong nag-uunawa. Verse 6. Maraming tao ay
tatanyag bawat isa ng kanilang sariling kagandahang loob. Ngunit sinong makakasumpong sa taong tapat? Okay. 7. Last verse, verse 7. Ang ganap na tao. Ang ganap na tao, Sister Tina. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Amen. Amen. Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanya pong mga salita sa atin pong kalagitnaan. So, sinama ko na yung talatang 1 kasi may kinalaman ito sa mga ama, di ba? At ang atin pong topic, tulad ng ama sa langit. Tularan ang ama sa langit. No? Sa mga ama ng tahanan, advance na po ito, no? Wow, Pastor Ed Villamor, thank you po for watching o joining us sa atin po okay yung mo, signal mo diyan. Kumusta po, Oh, Pastor? yan. Kumusta na sa Antique? Kamusta na? Malinaw daw yung signal sa kanila. Maganda yan. Makatuloy-tuloy ka ng aral diyan online. Tulad ng Ama sa langit. Una po, sabi nga rito sa talatang 1, anong kinalaman ng talatang 1 sa mga ama? Verse 1. Ang anak ay may manuya. Sabi diyan, wine is a mocker, strong drink is a brawler, and whoever is intoxicated by it is not wise. Oh, meron. Doon pa lang, pinapatungkulan na yung mga lasinggerong ama. Mga pasaway Lasinggerong na tatay. ama, di ba? Oh. Di na ang alak daw, sa Tagalog? Ang alak ay manunuya. Ang matapang na Manunuya, alak maker. ay manggugulo. Oh, yung matapang na alak, ano raw yun? Manggugulo. Nagdadala sa kaguluhan, At sino mang Anong ginugulo? napaliligaw sa Ginugulo kanya, buhay, ginugulo utak. Di ba? So lahat ginugulo eh. Yung strong drink sino sabi mang nung sinasabi ng napaliligaw Bible. sa kanya, hindi At ang sabi, sino mang napaliligaw. nahuhumaling dito, tama ba? Sila raw po ay bobo. Opo, ilipan ka na. Tama? Sabi ron is not wise. Hindi matalino. Ibig sabihin bobo. Di ba? Yung nahuhumaling, mangmang. Di ba? Yun po yung nagpapakahumaling sa alak. Marami mga tatay, ganyan Di ba? Oh. Ang masakit nga niyan, hindi lamang alak pati shabu. Di ba? So, dagdagan pa ng other vices, So, wala na. Mangmang daw po yung ganyang klaseng tatay. Hindi po yan kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya, may mga nanay din bang ganyan? Lasinggera? Opo. Meron. Dami na rin, Mahigit na puro Oh, di. Ikaw na lang. Bira mo, So, di ba? Grabe na, Iba na yung mundo natin. Iba na. Nung araw, nung panahon ni Maria Clara, Hindi makabasag di ba? ng mga babae. Makatikim na ng konting alak, parang lasing na di ba? Pero ngayon, pati babae, nag-i-emperador na rin. Malakas pa uminom. So, Malakas pa babae uminom sa lalaki. mas malakas pa. Kaya nga. Kaya ang kasunod doon, pagkasira ng buhay. No? Yun na yung kasunod noon. Pagkawasak ng buhay. Kaya, pansamantalang kaligayahan. Pero ang dulot niyaan ay kaguluhan ng buhay. Ano pa tinuturo dito sa talatang 2? Ang Kailabutan ng kanin ay parang bunga ng Bumahay sa kanya sa Ano raw? kasana laban sa kanya sa Bumalik sa kanya yung nanganganib ang buhay. Ano ibig sabihin niyan? the fear of the Lord. The terror of a king is like the growling of a lion. Merong paghahambing, Yung, ng hari. Yung galit ng hari, puot ng hari. Ay, ang puot ng hari. Di ba? Ito raw po ay katumbas o kahalintulad ng atungal ng mga leon o ng leon. Roaring of a lion.
Di ba? Ay parang At ang sabi, siya na sa kanya, sa galit. nagpo-provoke sa kanyang magalit, Ay nagkakasala Eh, laban sa kanyang sariling buhay. yan ay, kumbaga sa ano, Kaya talaga dapat maamo lang ang tao. yung lumalaban sa hari. No? Diba? Yung nagpo-provoke doon sa hari. Kasi yung ano niya, may kapangyarihan siya eh, di ba? Makapangyarihan. Oh, ibig sabihin, sino ba yung, like for example, sino ba yung mga hari, di ba? Tinatawa lang tayo. Meron talaga maamo yung tao. Maamo Hindi po ba maano? Yeah. Mahirap kalabanin ng hari. Siyempre, meron siya authority. Di ba? May kapangyarihan niyaan. Di ba? Po pwede kayo ipapatay niyaan. Oh. Kaya, kung gusto mo ng matahimik na buhay, huwag mo kalabanin. Pag-pray mo na lang. Tumahimik ka na. Di ba? Manahimik at mag-pray, manalangin. Ito pa po yung ito, nagsimula tayo sa talatang 3 talaga. Karangalan sa tao ang nag-iingat Pagkaalit. sa pakikipagkaalit, ngunit bawat yan. mga Ay magiging ay palaaway. magiging Yan. palaaway. Sa mga tatay, sa mga nanay. O kahit na mga kabataan, di ba? Karangalan sa tao Oo. ang mag-ingat. Keeping away from strife. Iwasan daw po ang pakikipag-away. Iwasan daw po ang makasakit ng damdamin. Manakit ng damdamin ng kapwa-tao. Pagpatawad agad Di ba? Oh. para maiwasan. Kasi, yun yung umiiwas Ano resulta nito? Honor for a man. Amen. Karangalan sa tao. Karangalan, dangal ng tao yun, yung umiiwas sa away. Yes. Amen. Umiiwas sa gulo. Amen. Di ba? Opo. Hindi yung hahamunin mo ng gulo ang kapwa mo. Ano yung honor ba yun? O dishonor yun. Sasabihin, Kristiyano ba naman yan? Kala ko Kristiyano. Tapos nang aaway. Di ba? May mga ganon. Kaya sabi sa Kaya Santiago, una. Yun, talagang sa pagkagalit. Kapag- malaking bagay po yun. ng Kasi, tao, ginagawa ko. kung hindi ka marunong umiwas sa away, susuong mo yung sarili mo sa away, madaling pasukan ng away, ang gulo. Nagkakasala Tama? Pero mahirap labasan. hanggang sa kanyang sarili. Amen? Amen. Pag pinasok mo yan, ihanda mo yung consequences Opo. na haharapin mo. Amen. Diba? Nagalit ka, Masisira rin ang buhay sinaksak mo. mo, Napatay o di napatay mo, Kulong. kulong ka. Sino apektado? Pamilya mo. Buhay Diba? mo, tsaka yung Pati yung pamilya honor mo. Opo. Di ba ba? O kaya hindi mo man mapatay. Nagsalita ka ng mapangit sa tao. Ikaw naman ang Tapos patay. di ba? Oo. Oo, hindi ka rin patayin. Halimbawa, pero yung tingin na sa'yo ng tao, Yun nga. Wala nang ano. tingin ng mga lalo ng mga unbeliever take note, mga unbeliever, Opo. tapos alam Kristiyano ka, lalo alam pastor ka, oh. Tapos kung magsalita ka, parang hindi pastor o parang hindi Kristiyano, o dishonor po yun. Opo. Si Lord ang Si Lord ang napapahiya sa buhay mo Amen. o sa buhay natin. Tama po ba? Amen. Kahit sa atin, mga Kristiyano, mga kababaihan, katatayan, yung pong mga pangit na pananalita laban sa ating kapwa-tao, bumabalik po sa atin yan. Tandaan po natin. So, mangmang daw po yun yung mga ganyan, di ba? Amen. Sabi doon, but any fool, yung mga mangmang, palaaway. Oh. Di ba? Sabi, mangmang ang mga palaaway. Yun, palaaway, mangmang. Mangmang. Oo. Yun nga. Ayan isa yan pakaiwasan yung pakikipag-away. Amen. O sumunod na pakakaiwasan, pang-apat, Ang tamad ay hindi Yun. na mag-aararo dahil sa taginaw. At siya ay magpapalimos sa pag-aani at wala o yun. anuman. O, may sumunod na naman ang puntos diyan. Kanina palaaway. Ngayon tamad naman. O. Asawa ko. Ay, narinig ka na. Naka-online ka. Naka-online ka. Pero, hindi naman tayo nagpapatama, di ba? Yan ang sinasabi naman kasi ng Bible. Yung mga tamad,
Ano gawain ng mga tamad? Ayaw Hindi ko raw. Sa Taguinaw. Tagalog, basahin nyo nga Tagalog. Ang tamad Ang ay tamad Hindi ay nag-aararo. nag-aararo dahil sa taginaw, kaya't siya'y magpapalimos sa pag-aani at wala anuman. Oo. Yung pag-aararo pala, panahon ng taginaw sa kanila. Eh di ba ginaw? Eh di, pagdating ng pag-aani, walang aanihin. No? Mamamalimos. Di ba? Mamamalimos. Kasi yung mga nagtatanim talaga, tag-ulan nila inaano. Kaya syempre, taglamig. So yun Kaya ang ano. pag malamig, ang hirap kumilos. Oo. Tulog Oo, di sila. ba? Sarap tulog. matulog yan. Sarap. May tuyo ka lang, tsaka itlog, okay na yan eh. Sinangag. Tapos, So, ang resulta, begging. No? Naghihirap, o kaya ay namamalimos, sabi. Sabi ng Bible eh. Sabi ni David eh. Tumanda na ako. At ako'y naging bata. At wala akong nakita na sino mang matuwid na namalimos. Naghirap at namalimos sa lansangan. O, di ba? Yun ang conclusion ng buhay na sinabi ni David, ano? Masipag. Oo. kasalanan. Puro blessing yung ano. Ayun. Di ba? Amen. Masarap kaya yung kayo naman mga bata naman, kabataan naman. Di ba napansin natin yung mga bata? Aral lang sila, kain lang sila. Di ba mga ganon? So, wala sa isip nila yung tumulong sa mga magulang. Hindi na naalala may mga magulang pala na nagsasakripisyo. Yung mga yung mga hindi tamad na magulang. Di ba? May mga magulang na nagsasakripisyo alang-alang sa kanila, makapag-aral lang sila. Ang masakit naman dito sa mga kabataan o sa mga bata, inuuna pa ang bilyar, inuuna pa ang ligaw, inuuna pa ang nagbibisyo, di ba? So sa halip na makatapos ng pag-aaral, kaya ano po, kaya pwede bang kasama yung yung batiin yung mga tatay na tamad? Happy Father's Day. Happy pa. Tapos are you happy? Happy tama. Happy si Ed. Siya. Isang araw happy. Hindi, paano nga magiging happy, no? Wala kang, practical, Ang pera nakapagbibigay ng kaligayahan, tama? Ayun nga po, Tama ba? si Ed Bishop nawala yung pagsasabu. Oh. Nawala yung pag-inom ng alak. Oh. Ngayon naman, tinuruan ng anak ko mag-scatter. Minsan narinig ko nag-aaway sila mag-ama. Ano yun? Isang Ano yun? ko rito. Ano yung scatter? yung sugal sa Sa cellphone, Ay, Bishop. maraming lalo ang dyan. Ano dyan, nalululong siya ngayon dyan. Mamumulubi ka dyan, kahit mayaman ka, kahit milyonaryo ka dyan, mamumulubi ka dyan. Lalo na kung wala. Yung sa tulpo, yung mag-asawa sila nag-aaway dahil yung Sugal. 80,000 tinatanong sa scatter. So napunta sila sa tulpo. Sinend ko kay Ed. Sabi niya, huwag ka kasi send ng ganyan sa akin. Nagalit So, pa sa akin eh. hindi yan ang paraan ng Diyos. Tandaan natin, hindi po paraan ng Diyos ang sugal para ikaw ay kumain. No? Lalo tigit, hindi yan ang paraan ng Diyos para ikaw ay yumaman. Hindi Diba? siya Oo. Yung Hindi iba yan. kasi, daw nakakalibang. yung iba kasi mindset nila, pag nanalo ko, ganyan. Hindi nila alam. Hindi nila iniisip yung mga talo. Pagkatali lagi. Patadamahin ka lang eh. Pag di siya pagaya ng isang anak ko, nanalo ng 22. Ngayon, puro talo siya, talo. Kaya patadamahin ka nga lang. Binibigyan ka lang ng chance na. Parang alam ng computer. Bago itong biktima. Ka sa Gcash eh. Oo. Siyempre alam nila yung ano mo doon. Alam Ganyanin natin yan. Ganyan yun. Kaya yung lukulo ko siya sa Kaya Estado. pwede ka patamain mo na. Nanalo na ng 22, hindi na siya umulit. 20 ako. Hanggang bandang huli pati kaluluwa mo na sanla mo na kitaning. Benta na. Wag po. Ayan, Doc Marlon Manayon, thank you for joining us. Ito marami nga.
Pastor Amador Jeron, Ngayon, guys, sa Sir Hernan Amaro. Okay. So, yun na po. Meron ng dalawa, no? Iwas sa away, iwas ang katamaran. Doon nakakakuha ka ng mga puntos, di ba? Madali lang kumuha ng ano yun, no? Bago mo ilagay sa... Basahin mo na yung talata, tsaka mo i-contemporary. Ganyan po yung paggawa ng sermon, pag himay-himay. O yung pagba-Bible study, kahit pagba-Bible study. Ito muna. No? Yung sinasabi muna ng talata, tsaka mo i-contemporary kung ano yung nangyayari sa sitwasyon natin ngayon. O, talata 5. Basa. Ang payo sa puso ng tao ay parang malalim na tubig, ngunit ibigin ng tao nag-uunawa. O, ano ibig sabihin naman ito? Payo sa puso ng tao ay parang malalim na tubig, ngunit ibigin ng tao nag-uunawa. A plant in the heart of a man is like Counsel. deep water, but a man of understanding draws it out. Payo. Oh. Ang pagpayo. Ano yung unang tinutukoy? Sabi po yung payo sa tao ay parang malalim na Parang malalim na tubig. tubig. Di ba marami plano ng plano pero hindi naman gumagawa? Oo. Yung tao raw na meron pangunawa, Sabi, hindi lang puro plano, may gawa. No? Yun na, oo. May kinalaman pa rin sa talatang 3, no? it's like deep water, Diba? but a man of understanding. So, ano yun eh. Kung, sabi nga, naalala ko, sabi nga ni Ed Lapis eh, hindi natin kasalanan na tayo ipanganak na mahirap. Ang kasalanan natin, kung kamatayan natin na tayo po'y mahirap pa rin. Kasalanan mo na yun. Diba? Kasi yung mga tao may pangunawa, sabi yung a man of understanding draws it out. No? Meaning to say, talagang hinahakbangan. Minsan, naalala ko lang nung bata ako. Siyempre, mahirap, ano? Gahanap ka ng pagkakitaan. So, pumapasok sa isip ko, punta kaya ako ng palengke. Tapos, di na ko kung anong pagkakakitaan ko doon. So, ikot-ikot ako, lakad-lakad ako sa palengke. Nakita ko, kailangan ng tubig ng mga tindera na isda. Nagigib ako ng tubig. Nagdala ako ng galon. Tapos iniigiban ko ng tubig yung mga pwesto-pwesto doon. Yun ang naging source of income ko. Oh. Kung ano yung wala eh. Di ba? Kasi kung puro plano ka lang, puro isip lang. Di, kasi may puro plano, puro isip, walang hakbang. Yun ang inaano ito eh. Yun ang sinasabi rito eh. No? Hindi mo hahakbangan, hindi ka gagalaw. Walang mangyayari. Di po ba? Plano ka lang ng plano mag-aral ng architect. Hindi ka naman nag-enroll sa ano. Di ba? Ganun lang yung, ganun yung ano. Puro plano. Kailangan Puro may sagaw, may di ba? pagawa. Oh, plano ka ng plano tumulong, hindi ka, pero plano lang. Walang hakbang. Oh, di ba? So, meron sinasabi yung Bible na ano. Kaya nga sabi, yung tao na may understanding, no, draws it out. Di ba? Oh, okay? So, kasama kasi yan eh, sa buhay natin. Panganib, talatang 6. Maraming tao ay nagtatanyag bawat isa ng kanyang sariling kagandahang loob. Ngunit sinong makasusumpong sa taong tapat? Wow, ito naman ano. Many a man proclaims his own loyalty. Oh. Marami raw mga tao na nagsasabi na may loyalty sila, no? Proclaiming, personal. Pero, sabi ng kasunod doon, but who can find a trustworthy man? Di ba subukan eh, no? Hindi daw makakasumpong sa taong tapat. Sabi nga meron nga nagsabi Pastor, hanggang kamatayan magsasama tayo. Loyalty rin, di ba? Sa salitang loyalty yun eh. Pero, ang sabi diyan, but who can find a trustworthy man? Yung mapagkakatiwalaan. Sino makakasumpong? Di ba?
So, yung loyalty, nagkakasubukan yan sa hakbang. Di po ba? So, mahirap daw makatagpo ng tinatawag na, sa Tagalog niya, pakibasa nga Tagalog, ng talatang 6. Sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat. Marami nagsasabi. Ngunit kahit kanino sa kanila ay hindi ka nakakatiyak. O, di ba? Marami nagsasabi na sila'y tapat. Pero, kahit sino sa kanila, sabi doon, wala kang katiyakan kung totoong tapat. Kasi ang subukan ng katapatan sa panahon ng nandiyan na yung nagsama na kayo. Oo. Kahit di ba kahit na sa mag-asawa, merong tinatawag na may pledge of love, may mga pangako, di ba? So maganda yun eh, naririnig mo during the time of wedding Maganda vow. yung sitwasyon. Wedding vow, so masaya yun. Opo. Pero ang sukatan ng katapatan sa sinabi doon sa altar, pag nandun nagsama kami na sa sila, sitwasyon na yun, opo. no? Kung tutuparin niya yung kanyang mga pangako. Sabi sa hirap at ginhawa, sasamahan kita. Oo. Pagka ginawa, wala. So- Ay, pag ginawa, kasama. Pag hirap, wala. Oh, ito pa, papito, last verse. Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, Yun. mapalad ang kanyang mga anak na susunod Ang sa ganda, no? Ano ibig sabihin? O, kayo nga mag-explain yan. Sabi daw po, Oo. Yeah. ang ganap, ang karapat dapat na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, kung mabuting mga gawa, sabi mapapalad ang kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Kasi ayun na yung pinakaano eh, Guide. guide, yung pagiging mabuting tao. Hmm. Maging mabuting padre di pamilya o Yan, di ba? Napakapalad ng anak na mayroong gantong tatay. Opo. Di ba? Opo. Napakapalad noon. Sabi nga a righteous man who walks in his integrity. Ang matuwid na tao na lumalakad sa katapatan. Amen? Ang tatay na lumalakad sa integridad. Sabi doon how blessed are his sons after him. Amen. Mapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Amen. Kasi Amen. matuwid yung mga ano niya eh, landas niya, yung gawa Yun niya. nga, yun. Magiging matuwid din yung mga Kaya- anak niya pag susunod sa Kaya napakapalad ng mga anak na meron kayong tatay Amen. na nakikita nyo na walking in integrity. Amen. Di ba? Para bagang sinumpa naman ng mga anak na kapag ka merong tatay na lumalakad, Pasaway. di ba? Sa kalokohan. Ganun lang di ba? So, lumalakad na walang integridad. Kawawa ang mga bata, di ba? So, apektado pati mga bata. So, yung blessing umaabot sa mga anak eh. Amen. Di ba? Inherit eh, talaga eh. Oo. Napakamapalad daw po ng mga anak Salid na lang. susunod sa kanya. Amen. Paano magiging mapalad yung mga anak? Kasi nga po, matuwid siya eh. Yung Dahil may tatay na may tatay na tapat, matuwid. Oh. Pangalawa, mapalad na yon. Lalo, paano lalong magiging mapalad? Pag ang tao, ang tatay na nakakilala sa Mga Diyos. susunod sa Ayun na nga, integrity na nga, yun na nga siya eh. Matuwid na nga siya eh. Ano pa? Eh, yung mga anak niya, may ano rin, kasi kapag yung tatay niya naging mabuti, lalo na sa kapwa, Matuwid kikilalanin na. din yung mga anak. Okay, kilalanin din yung mga anak. Ay, paano kung ang mga anak ay hindi naman lumalakad sa lakad ng tatay? Maraming ganun. May mga ganyan. May mga ganyan, hindi lahat. Di ba? Oo. O, di ba? Matuwid halimbawa ang nanay. O, di ba? Talagang matindi paglilingkod kay Lord, pero yung anak ayaw. O. Di, ay, paano yun? Mga Kaya, mapapalad lang, Bishop, yung mga sumusunod Ang sa sumusunod Oo, sa ginawa ng tatay nila. yun ang tunay na mapalad. May tatay ka ng matapat, may tatay ka ng matuwid, tapos ikaw na anak, nakita mo ang tatay mo, ganyan. Sundan mo yung kanyang yapak. Amen. At tiyak na dadaloy sa iyo yung blessing, no? How blessed Yung mga anak, sabi roon,
na merong tatay na ganyan. Amen. Amen? Kaya, Happy Father's Day po, no? Happy Father's Day. Sana yung mga tatay diyan ng mga pasaway na maaabot ang aral na ito, umayos na po kayo hanggat buhay pa kayo at malakas pa kayo. Malapit na po ikatatlong digma ang pandaigdig. Nagdidigaan na po ang Iran at saka Israel. Paano yung tatay na tinuturuan ng anak? Yun nga, di ba? Ang dami yung mga tatay. Di ba? Yung nga, basta paano yun? Ang tinuturo ng tatay, bili ka ng shabu. Magbenta ka ng shabu na. Para may pera tayo, may pangkain tayo. Di ba? Bili mo ako siya rin doon. Bili mo ang alak doon. Okay, so sige, babasahin ko na itong papasok na ako sa ating daily bread. Kasi diyan po hinango yung pinag-usapan natin ngayong gabi. Minsan, sinabi sa akin ng aking ama na lagi siyang wala noong bata pa ako. Sabi raw na, hindi naman ganoon ang pagkakatanda ko. Wala man siya dahil sa trabaho at sa mga gawaing dapat niyang daluhan sa aming lugar, sambahan. Lagi naman siyang naroon sa lahat ng mga mahahalagang pangyayari sa aming buhay. Naroon din siya maging sa mga hindi gaanong malalaking pangyayari. Tulad noong 8 taong gulang pa lamang ako, kung saan dumalo siya sa sinalihan kong palabas sa eskwelahan. Ipinapakita niya lagi sa aming magkakapatid na importante kami sa kanya at mahal niya kami. Natutunan ko rin sa kanya kung paano magmahal nang hindi inuuna ang sarili. Nakita ko ito nang alagaan niya ang aking ina hanggang sa mga huling sandali ng buhay nito. Hindi perpekto ang aking ama, pero parang nakikita ko sa kanya ang ating Ama sa langit. At dapat na ang bawat ama na sumasampalataya kay Jesus ay ganoon din. May mga pagkakataon na nasasaktan o nabibigo ng mga ama ang kanilang mga anak. Pero ang ating Ama sa langit ay mahabagin at matulungin. Hindi madaling magalit, sagana sa pagmamahal. Pwede po bang pakibasa ang awit? 103, talatang 8. Awit 103, verse 8. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Amen. So, that is the character or characteristic of our Abba Father. Ano po? Amen. Ang ating Ama sa langit. Ano po? Ano raw siya ulit? Pakibasa mo ulit, Sister Angel. Ang Panginoon ay Ang puspos Panginoon, ng kahabagan Puspos ng kahabagan, at mapagbiyaya, mapagbiyaya. banayad sa pagkagalit Yun, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang at loob. sagana sa kagandahang loob. Yan ang ating dakilang Ama. Amen. No? Banayad sa pagkagalit. No? Puspos ng kagandahang loob. Paano pag laging galit? Kaya hamon po sa mga ama ng tahanan, ano po, kumusta po ang inyong relasyon sa inyong mga anak? Diba? Banayad sa pagkagalit. Meron tayong Ama sa langit na dapat natin tularan. Amen? Yung ating Ama sa langit, banayad sa pagkagalit. Puspos ng kagandahang loob. Banayad sa pagkagalit, So, sagana sa kagandahang ang ganda ng kanyang karakteristik na dapat ito po yung manahin po natin. So, sa tuwing ang isang amang mananampalataya ay nagkakaloob ng mga pangangailangan, nagtutuwid at pinapatatag ang loob ng kanyang mga anak, parang naipapakita niya sa kanila kung paano mangalaga ang ating perpektong Ama na nasa langit, na walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Kaya mga ama ng tahanan, hamon po sa bawat isa po sa atin. No? Wala po tayong ibang dapat na tularan sa pagiging ama, kundi ang ating Ama sa langit. Napuspos ng biyaya, banayad sa pagkagalit. No? Punong-puno ng kahabagan. Amen?
Sabi nga po ng talatang 7, kung ang isang ama'y namumuhay sa katuwiran, mapalad ang anak na siya ang tinutularan. Amen. O dito lang, parang ano na ito, ano? Father's Day celebration na, ano? Kasi binamumuhay sa katwiran. Amen? Na parang ang anak na siyang Talatang 3. Sabi doon, ulitin ko, no? Kung ang isang ama'y namumuhay sa katuwiran, mapalad ang anak na siya ang tinutularan. Kaya kayo mga ama ng tahanan, hamon ko po sa inyo, no? Mamuhay po tayo sa katwiran. Mamuhay po tayo sa kabanalan. Mamuhay po tayo ng naaayon sa kalooban ng Panginoon upang ang ating mga anak ay mapagpala. Amen. No? At ang buhay natin ay maging pagpapala sa atin pong mga anak. God bless us all. To God all be the glory. So, tayo po ngayon ay dadako sa panalangin sa ating Ama sa Langit na siyang nakatunghay sa bawat isa po sa atin. Una, pasasalamat sa katatapos pong anibersaryo. Panalangin po natin ang gawain sa Sunday, ang Father's Day celebration. Pag-pray po natin yung pong nangyayari sa Iran at saka sa Israel, na nawa ito po ay huwag humantong sa matinding kaguluhan talaga. Pero sobra na parang magulo-magulo na talaga. Pero wala tayong magagawa kundi ang manalangin. Pwede magtanong, Bishop. Ano ba yung na pag nakubkob ang Israel? Ibang issue po yun. Kaya huwag kayong basta-basta magte-text ng mga kung ano-ano. Hindi nyo pa alam ang context ng mga nandoon Like for example, quoting Matthew 24, hindi nyo alam ang context niya. Kung paano, basta tapos bigyan na kagad natin ang kahulugan sa ating kapanahunan. Check muna natin. So, yan, tama yun. Pero hindi po ang COPS na pag-usapan natin ngayon yung salita na yan. Sa Bible School, tuturo ko sa inyo. Eschatology po yan. Subject ng eschatology. No, end time. No? Kung ano man ang ano roon. So, basta ang ano natin ngayon, manalangin tayo. Pray tayo for Israel. No? Pray natin ang buong mundo. Sama natin sa prayer kasi sila Anaros ang Kuwait nasa gitna Iran, Israel, nandiyan ang Iraq, tapos dito ang Kuwait Tapos ito yung Israel. Saka yun Kaya narinig nila, nakikita nila yung daan ng mga missiles. Mga ano. So pray natin at nagbabanta din ang Russia kapag tumulong ang Amerika. Tutulungan naman ng Russia ang So, talagang hindi natin alam kung nasa huling mga panahon na tayo. Basta ang mahalaga, alam natin, ang Diyos lang ang may hawak ng ating pong mga buhay. Ano man ang mangyari, pray. No? Sige po, tayo po ay manalangin. Salamat po aming Diyos na dakila sa gabi pong ito. Salamat sa aming pong mga napag-usapan, mga patungkol po o Diyos sa pagiging Ama. Thank you Lord sa mga talata namin pong napag-aralan. Salamat dahil meron pong mga ama ng mga tahanan, nalaglagay ka po sa aming pong mga tahanan. Aking panalangin, Panginoon, na iyo pong bisitahin, Panginoon, ang bawat tahanan. Lalo tigit, Panginoon, sa mga ama na kung saan ay naliligaw ng mga landas, na sa halip na ang mga ama ang siya nagiging dahilan para ipagpala, para mapagpala ang kanilang tahanan, ang kanilang pamilya, nagiging daan pa para mapariwara, Panginoon, ang kanilang pong sambahayan. Lord, I pray for them, O God. Maawa ka sa kanila, mahabag ka po sa kanila, Panginoon. At ikaw, O Diyos, ang siyang umabot sa kanila. Mabuksan nila nawa ang kanilang mga kaisipan na kailangan kanila. Lumapit sila sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gabi pong ito. Salamat sa katatapos naming anibersaryo na alam po namin, ramdam po namin, kitang-kita po namin. Sinamahan mo po kami, pinagtagumpay mo po, Panginoon, ang 35th year anniversary ng Iglesia ng Agape, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bawat isa na iyo po naging instrumento, Panginoon. Nakasama po namin, O God, sa naturang event na ito, Lord. Thank you for your goodness, Panginoon, sa buhay po ng Agape Love Family Community Church, Lord.
Pagpalain mo po, patuloy kami sa aming patuloy na pag-akbang sa ika-36 na taong anibersaryo. Ikaw pa rin ang aming po kasama. At dahil dyan, alam po namin na puno-puno kami ng tagumpay dahil kasama ka po namin, Panginoon. Hallelujah. I-bless mo po, Panginoon, ang gawain sa Sunday, a Father's Day celebration, Lord. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna. Ikaw magpala, Panginoon. Hayaan mo po na ito po'y maging mabunga at maging matagumpay. Lalo mo pong pagtitibayin ang relasyon ng mga ama at mga ina ng tahanan. Ama, Panginoon, at mga anak ng tahanan, Panginoon Diyos, lalo tigit sa mga miyembro ng Agape Love Family Community Church. Bless mo po kami lahat. Patuloy mo po kaming abutin, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbigay ng kapakumbabaan sa bawat sa po sa amin. Tulungan mo po kami lahat. Bless mo po kami, Panginoon. Ang anibersaryo, Panginoon, nila Pastor Eli Villa, Panginoon. Salamat, O Diyos, at sa iyo ko po sila dinudulog. Ang gawain na yan, na meron po silang tema na ibalik ang dating pag-ibig, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na magagamit muli ang iyong abang lingkod para sa paghahayag ng iyong po mga salita. Pagpalain mo po kami lahat, Panginoon, ang kabuuan ng Agape Love Family Community Church, ang mga kabataan, ang music ministry, Panginoon, ang liderato, Panginoon, ni Makmak, Panginoon, bilang chairman ng Agape. Palain mo po siya, Panginoon Diyos, ang mga kasama namin mga pastor sa iglesyang ito, hindi lamang dito, Panginoon, maging sa iba't ibang mga lugar, na mga namin po pagbubuksan ng mga gawain. Lord, sa ipon lahat namin ito ay pinagkakatiwala. Patuloy mo pong palaguin, patuloy mo, ibalik mo po yung mga kapatid po namin na hindi na po namin nakakasama sa gawain. Panginoon, mangusap ka po sa kanila. Ikaw ang siyang umabot sa kanila, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po kami lahat, Panginoon. Lalo tigit, O Diyos, meron po mga kaganapan diyan po sa Iran at saka sa Israel, sa pagitan po ng dalawang bansa na ito, Panginoon. Lord, ang aming panalangin, Ikaw ang siyang magkontrol nito. Ikaw, Panginoon, ang siyang may hawak at may tangan, O Diyos, ng kaisipan ng bawat tao, ng bawat leader, ng bawat pamayanan, Panginoon, ng bansa, Panginoon Diyos. Sa iyo po namin sila pinagkakatiwala. Ingatan mo po, O Diyos, si Ana Rose na nasa Kuwait, Panginoon, na ang bansang Kuwait ay nasa pagitan po ng Iran at saka ng Israel. Lord God, sa iyo po siya pinagkakatiwala, si Jerry, Panginoon, ang mga kababayan po namin na mga nasa Saudi Arabia, Lord God, nasa Iraq, Panginoon, nandiyan po sa pagitan po ng dalawang bansang iyan, Panginoon. Lord, I pray for Israel, Lord. Ano man ang naging pagkukulang nila, Panginoon. Nawa, maging daan ito na sila po'y tumingala sa iyo. Lumapit sa iyo at humingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Magbalik loob sila sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, maawa ka sa kanila. Mahabag ka sa kanila, Panginoon. Ingatan mo po sila. Namamagitan po kami alang-alang sa kanila, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po bawat sa amin, maging aming bansa, Panginoon. Pagpalain mo po at ilayo, O Diyos, sa mga kaguluhan, lalo tigit sa pagitan po, Panginoon, ng issue ng impeachment, Panginoon, kay Vice President Sara Duterte, Panginoon. Ang kanila pong relasyon, Panginoon, bilang Presidente at Vice President, Panginoon, ng aming bansa. Sila po ang nasa dalawang mataas na tungkulin, Panginoon. Ang aming panalangin, mamagitan ka po para sa kanila. Tulungan mo po sila magpakumbaba. At turuan mo po sila, Panginoon, na magmahal sa kapwa, Panginoon, bawat sa po sa kanila. Sa iyo po namin lahat ito ay dinudulog at ipinagkakatiwala. Palain mo po kami lahat, Panginoon. Bless mo po aming po mga buhay. Ang Agape Love Family Community Church of God. Thank you so much, Lord. We bless you. Lord, we pray for health, Lord. For strength, Panginoon. Iyo pong ipagkaloob sa bawat sa po sa amin, lalo nagkakaedad po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan. At ingatan mo po kami lahat, Panginoon.
sa amin po pang-araw-araw na pagbibiyahe. Ingatan mo po kami, Panginoon. Ilayo mo po kami sa anumang uri ng kapahamakan. Ang aking pamilya, aking mga anak, bawat miyembro ng agape, Panginoon. Ingatan mo po kami lahat, O Diyos. Pagpalain mo po kami ang mga hinahawakan namin mga kamay, Panginoon. Thank you so much, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang magpala sa mga business ng iyong mga anak. Pagpalain mo po ang aming barangay 176B, Panginoon. Bagay ang kabuuan ng 176, Panginoon, from A hanggang E, Panginoon. I-bless mo po, O Diyos, at iyong abutin, Panginoon, lalong-lalo na aming pong mahal na kapitan, Panginoon. Palakasin mo po siya, patatagin mo po siya, patibayin mo po siya, pagkapit sa iyo, Panginoon, ang kanya pong maging tugon sa mga problema na mga nararanasan, Panginoon. Sa bawat isa po sa amin, O God, Lord, we thank you so much, Lord, sa gabi pong ito. At sa iyo po namin lahat ito idinadulog, inilalapit, ipinagkakatiwala. At dahil diyan, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, pag nasa iyo mapagpalang kamay, lahat ay may kapayapaan, may kaayusan, Panginoon. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Father God. Salamat dahil ikaw ang aming Ama at nakakatawag kami ng Abba Ama, Abba Father, O God. Thank you, Lord. Bless you, we worship you in Jesus' name. Amen at amen at amen. God bless us all. Thank you sa mga nasa online. O, dyan si Purok Maldo, Sir Maldo, Bong Maldo. Yan, mga friend natin to. Nakapanood siya sa ating Sir Sally, thank you po. Pastora Emily, thank you. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita sa ating mga puso. So, God bless po. Magandang gabi po sa bawat isa.